nagkakalat na naman ng kahayupan, kaduhan at kalibugan si Marlo. This is not even a joke anymore. Naandyan yung rape, naandyan yung pananakit ni Hayop sa mga print screen, sa mga screenshots, mga counter ko, na inaamin ni Marlo, yes, na pinilit niya yung babae twice at nanasaktan niya. Inamin niya sa mga screenshots na lang. Hindi dapat kalapangit ang tawag sa'yo, bro. Ang dapat tawag sa'yo kalaripist. Sobrang sama ng loob ko kasi talagang umasa ako na magiging ayos ka ng hinayupa ka. Akala ko dati hindi totoo yung mga pinagsasasabi ng mga tao sa kanya. Pero alam nyo ngayon na nangyayari na to, lumalabas na talaga namang mas pangit pa pala sa pagmumukha niya ang ugali niya. Sinusubukan niyang magmalinis parati sa mga salita niya. Sinusubukan niya lagi magmalinis sa mga tao. Binabaliktad niya ang story sa mga tao. Bro, sa nakikita ko hindi naman fame ang habol sa'yo nito eh. Minahal ka talaga nito. Sa totoo lang wala ka na rin namang fame. Ha? It's all fun and games hanggang sa nang rape ka na ng babae. Ayaw niya pero pinilit mo. Inamin mo sa screenshot na. Ha? Sana talaga pagbayaran mo tong ginawa mong to sa babae na to. Totoo, mahal ka talaga nung babae. Ikaw yung ginusto niya. Hindi yung pagiging sikat mo. Man, I really hope na dumiretso ka sa kulungan. Since kaibigan ko si Sanderford, kaibigan namin yung Actually mga kasatsat, hindi ko alam yung issue na yan. Kung hindi lang nag-post si MG na ayaw niya nang maging kaibigan si Sanderford. Sinearch ko agad kung ano yung nangyari, bakit siya galit kay Sanderford, ang aming kaibigan. Ngayon bumungad agad sa akin yung nag-viral na post ni Pete. Gawa daw ni Sanderford. Nabasa ko yung post ni Isa. Naawa ako kay Sir Vince at Sir David at sa Star Image. Ang image ng Star Image. Bakit? Kasi alam ko kung paano nila gustong alagaan, baguhin si Sanderford. Alam mo yun, yung kulang na lang, ikulong nila sa loob ng bahay para magtino. Alam mo yung ganun? Na hindi sila nawawalan ng pag-asa para sa'yo. Madami siyang basher na mayabang, gano'n. Pero nung mga oras na yun, napatunayan ko na sobrang yabang na. Parang poging-pogi siya sa sarili niya na sobrang sikat na sikat siya. Though, totoo talaga sikat na sikat siya nun. Pero alam mo yun, parang ako kasi laging nasa isip ko na yung paa mo laging nasa sahig lang. Kahit ano pang mangyari, kahit anong maabot mo. Para if ever na may mangyari, hindi natin inaasahan, wala kang pagsisisihan. Sabi ko sa kanya, punta ka dito sa bahay. Ayoko kasi sa chat. Pagka ina-advisean ko siya sa chat, parang feeling ko, hindi niya ako pinapakinggan kasi mararamdaman mo naman yan kapag pinapakinggan ka ng isang. Kasi sabi ko, punta ka dito sa bahay, isama mo yung girlfriend mo, si Isa. Punta kayo rito, tutulungan kita sa content mo. Ako, willing ako na tulungan talaga siya. Kung napapanood man to, willing ako. Alam yan ni Vena na gusto kong tulungan. Parang, alam mo yung iniiwas niya yung sarili niya sa commitment. Parang ang nababasa ko sa kanya, kung ano yung gusto niyang gawin, yun lang yung gagawin niya. So ako, nawalan na ako ng gana. Balik tayo. Bakit nag-post si Isa? Kasi, tinrigger mo siya. Yun yung nakikita ko. For Isa, alam ko na hindi mo gusto yung pag-post, hindi mo
intention yung ganitong gulo. Kumbaga na-trigger ka lang. Ikaw, kung matino kang tao, matino kang lalaki, kung talagang mahal mo ang babae, dadaanin mo yan sa pagmamahal. Yun yung pinaka-importante. Love, trust. Yun yung dapat mo munang matutunan bago ka pumasok sa isang relationship. At for Isa, pasensya ka na kung naging ganun ang attitude ng aming kaibigan sa iyong pamilya. Kahit saan mo tignan, hindi dapat kampihan si Sander kasi nasa iyo yung mga evidence at alam ko rin hindi mo ginusto tong gulo na to at sana maging okay lahat. Ingat. God bless.